ang lesson naman po dito sa Church of Sardis ay yung panganib, yung danger of hypocrisy. Na pagka na they have a name, buhay yung kanilang pangalan, pero patay ang kanilang gawa. Kaya ang paalala ng Panginoon sa kanila ay wake up, magpuyat ka, at pagtibayin mo yung mga bagay na natitira na malapit ng mamatay. Kumbaga, konting-konti na lang yung natitira sa kanila. Kumbaga, sa kanilang paglilingkod, totoo, kumbaga sa pag-ilalagay natin sa ating panahon, Kristiyano ka, kilala kang believer, pero yung paglilingkod mo malayo dun sa hinahanap ng Panginoon. Naalala ko yung sabi ni Apostle Paul that they have a form of godliness, but denying the power of its it. power. Yes. So, lalong-lalo na ngayon, Bishop Aldrin, that we are living in an image-conscious generation, that we do everything even beyond our capacity to make ourselves look good. Ngayon, uso-uso yung salitang branding. Ano ang branding mo, right? And then there are so many apps for photo edits and filter and lahat na gagawin para lang gumanda ang iyong image. It is possible that this worldly culture of obsession with imagery spill over to our faith. Yes. Na tayo ay masapat na lang na merong itsura, tunog na Kristiyano at kahit fourth watcher, pero ang ating mga gawa ay malayo na sa talagang hinihingi ng ating patotoo at pangalan. Totoo yun, Apostle. Gaya nga ng sabi ng Panginoon sa kanila, pagtibayin mo yung mga bagay na natitira, balikan mo kung saan ka nahulog, magsisi ka. Baga sa kalagayan ng ating paglilingkod, kung saan ka nagkulang, kung ano yung natitira sa'yo, palakasin mo uli yun. Halimbawa, sa yung pagsamba, parang lagi kang nahuhuli. Edi aga-agahan mo na ngayon. Kung parang nako-compromise ka ng mga trabaho, ibalik mo uli yung paglilingkod mo. Yung parang sa Ephesus, your first love. Pagtibayin mo kung ano yung natitira sa'yo. Ang Panginoon kasi, hindi ka hahanapan nung wala sa'yo eh. Kung ano yung nasa iyo, doon ka magsimula uli. Parang ito ang paalala ng Panginoon sa kanila.